Hi guys, so itong video na to is galing sa Bitag, no? Lilinawin ko lang po, hindi ko po pagmamayari itong video na to, no? Shoutout po sa inyo, Sir Ben Tulfo, no? Gusto ko lang magbigay ng sarili kong pahayag, no? Since credible naman po siguro ako dahil legit na mamamayan naman po ako nung nasabing barangay sa video na to. What's up guys, ako nga pala si Kuya Bensel, at welcome na naman sa panibagong video. At syempre kung bago ka pa lang dito sa channel ko, no, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba ko pang mga video. So siguro puputol-putulin ko na lang yung video, no, para hindi tayo maka-strike one kay YouTube, no, kasi first time ko lang ito gagawin itong reaction video or review na din at the same time, no, ngayon ko pa lang gagawin to. So pero kung gusto nyo mapanood yung full video, no, lalagay ko na lang yung link sa description sa baba. So doon nyo na lang panoorin yung full video, no. Nagkakagulo po ang lahat ng tao, wala pong social distancing. So yun, no, first pa lang siya, parang pahapyo pa lang ng video, no. Actually yung mga pinakita mga video, no, napanood ko na siya sa social media, no. Marami talaga nagkalat ng mga features, mga videos, no, sa social media. Marami kaming napanood, no, iba't ibang mga reklamo ng mga tao. So yun, tuloy natin. Uusisain natin ngayong sumbong na kasalukuyan ay mahaba raw ang pila nitong mga residente sa Marilao, Bulacan. Ang ginawa nitong si Kapitan sa Marilao, Bulacan ay pinapila yung mga residente ng isang araw kahapon at pagkatapos itinapon ang mga form ng DSWD sa mga residenteng nakapila. As we speak, kaninang hapon, ito ay kakausapin natin yung mga nagpaabot ng sumbong. Sid! So yun guys, lilinawin lang natin, no, kasi sabi ni Sir Ben sa video, no, yung mga DSWD forms daw yung tinapon. Pero ang pagkakaalam ko kasi is yung mga photocopy or yung mga Xerox copy ng ID, yung pinagis ng mga barangay officials sa labas ng barangay hall. Pero sana makorekt dun as we go along sa video, no. Nakaabot sa akin na may mga pila dyan kanina at hinagis daw ng mga tao ni Kap na buisit sa pila yung mga DSWD form sa mga residenteng nakapila sa labas. Pinagpupulot kanina ng mga residente ng itong residente ng Marilao, Bulacan doon sa may barangay. Totoo ba to? Opo, bali nagkagulo po. Yun, sana makorek ni complainant, no, kung ano talaga yung tinapon ng mga barangay officials. Siyempre kailangan natin bigyan ng pantay na pagtingin yung review na to, yung reaction natin sa Bali video. sir, kasi po marami pong qualified na hindi po nakasama at nabigyan po ng form. Bali nung nag-announce po sila kanina, hindi po namin alam kung bakit po bigla silang naghahabol ng bilang ng mabibigyan ng form eh. Pero ang nangyari po is yun nga po, nagpatawag po sila ng mga tao na magbibigay daw po ng requirements. Yun po yung photocopy ng ID tsaka po long signature. Actually marami talagang mga qualified na hindi nabigyan ng DSWD form, no. Marami talaga. So yun din yung isa sa mga dinadaing ng mga tao dito sa amin, no. Maraming hindi nabigyan ng mga qualified, no. Yun talagang poorest to the poor talaga, no, yung sitwasyon nila, or apektado talaga sila ng COVID-19, no. So marami talaga silang hindi ko alam kung anong proseso ginawa nila, no. Hindi natin alam. Kaso po, nung dumami na po yung bilang ng tao, hindi na po siguro nila na-handle. Ito pong mga barangay official, tinapon po yung form. Tapos po, meron pong nagsabi rin po. Ayun, no, hindi pa rin nakorek ni complainant, no. Pero hindi natin alam kasi kung DSWD forms talaga yung hinagis, no. Pero ang nakarating kasi sa amin, no, bali-balita dito sa lugar namin is tinapon talaga yung mga Xerox ID ng mga tao, no? Pati yung mga photocopy ng mga Xerox nila. At may mga pirma kasi yun guys, may pirma yun ng mga tao, so hindi dapat siya hinahandle ng ganun, no? Hindi dapat ganun yung pag-handle sa kanya kasi consider yun as confidential files na yun.
Kasi may mga pirma yun ng mga tao. Pagka nagkuha daw po ng video, iba-blatter po, inaaresto po nila. Ayun pa, no, isa pa yun. So, yun, isa rin sa mali ng mga barangay officials yun, no? Bakit sila nagbigaw ng ganong statement, no? Hindi natin alam, no? Kasi wala rin naman ako mismo dun sa pangyayari, no? Hindi ko alam kung dagdag na lang ba to or talagang sinabi ng mga barangay officials, no? Kasi, yung mga napanood ko rin ng mga video, no, talagang naghihinain yung mga tao, no? Nagagalit talaga sila. So, yun ang isa sa mali ng mga barangay officials na yun, no? Bakit sila nagbitaw ng ganong salita, which is hindi naman talaga bawal kumuha ng video, no? Lalo na sa mga ganong pagkakataon, no? Karapatan ng mga tao yun na kumuha ng video kasi pwedeng gawing ebidensya yun laban sa kanila, no? In case na magre-reklamo talaga yung mga tao. Nakablatter ka pag nagbibideo. Ano tayo ka, bigyan mo? Nagsutot na kami. Video! Gusto nila, habang tinatapon nila ang form, bawal mag-video kasi pag na-videohan mo yung form na tinatapon nila, na wala naman ng respeto sa mga residente nandoon, parang tirenato mga baboy, huhulihin pa. Opo, ganun na nga po, sir. Alright, sige. Kumusta naman, Siege, ang sitwasyon? Ikaw ba'y nakuha mo ng form mo? Kahit ako po, kailangan ko rin naman po, pero hindi po ako nakakuha ng form. Well, sige, kaya ako nagtatanong kasi sinisiguro ko na ayaw kong mag-haka-haka, diretso mismo, ikaw ay residente yan at nakita naman namin ng mga video yung pinabot sa amin, hindi lang naman ikaw. May iba pang mga residente nagpaabot sa amin dyan, kaya kami naging interesado, kaya kami tumawag ngayon sa development na to. Anong gusto mo mangyari dito, Siege? Hingi po sana kami ng tulong sa inyo, Sir Ben, para po magkaroon na po ng intervention, Okay. para po ma-shaken up po yung pamamahala ng barangay namin po. Kasi wala po talagang sistema. Yung nakakadurog lang po ng puso, yung mga may kapansanan, mga naka-wheelchair, pati senior po, pati buntis, pinapipila pa po nila. Imagine nyo po, nakapila sila alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Tapos biglang sasabihin, bumalik na lang po kinabukasan. Hindi po nakareceive ng ayuda, buong araw po pumila yung mga tao dahil daw po pagod na yung kapitan namin. Sana po makahingi po kami ng tulong sa inyo. Sige, Ito na lang po yung nakikita naming parang Sir Ben. So yun, natanggap din natin yung balita na yun. Yung ano nga, kasi nga yung unang araw ng dagsa, no, ng DSWD forms, no, yung unang araw na nilabas yung mga forms na yun, nagmadali yung mga tao, no? Talagang nagpuntahan sila sa barangay kasi nga syempre kailangan na din ng pera. So sobrang dami talagang pumunta nun sa barangay hall kasi dun nga daw kukunin yung ayuda nila, no? So napakarami talaga, umabot ng gabi. Actually meron ding mga pictures na lumabas galing sa ibang barangay ng Marilao. So yun din, mahaba rin yung pila, pero ewan ko, hindi naman kasi ako tiga ron, no? Kaya hindi, mga pictures lang yung nakita ko, hindi na ako nagmasid-masid ng mga comments. So yun, talagang pinauwi daw sila, no? Kahit anong oras na sila pumila dun, no? Inabot na ng anong oras, pinauwi pa rin. Yun, natanggap ko rin yung balita na yun na umuwi nga daw po si chairman, no? Pinuwian daw yung mga tao, no? Pero hindi natin alam kung talagang totoo yun, no? Or kung sinabi na lang ng mga tao na nandun kaya sila pinauwi, diba? Dahil umuwi daw yung kapitan. So hindi natin alam talaga kung ano yung nangyayari doon. Pero dapat, kung totoo man yun, no, sana hindi totoo. Kasi dapat yun talaga hindi inuuwian ng mga, kasi public ano sila eh, diba? Public, parang tawag sa kanila. Basta yun, yung ano sila eh, hindi sila dapat napapagod or hindi nila kailangan ipakita dapat sa mga tao na napapagod sila, no? Kailangan nilang ipakita na porsigido silang makatulong sa ibang tao, no? Dapat hindi nila ginagawa yun. Pero kung totoo man yun o hindi, no? Sana huwag gugalihin yun ng ibang mga public servants, no? Yun, public servants natin. So yun, tuloy natin. Ito nakita ko, bastos nga sila. Ako'y magsasabing bastos sila. Bakit ko nasabing bastos? Bilang kapitan o sino man naninilbihan sa barangay hall dyan, tratuhin kayo ng mga tao sa krisis ngayon. Kaya nga sila nandyan para sa tao, hindi maging babuyin yung mga taong, mga residente, yung mga constituent dyan.
Ngayon, kung bakit ako nagagalit sa sinasabi mo, kasi una, parang ang tingin ko ang yayabang nila, sila pang may karapatan magalit na pag sino man makakuha ng video habang tinatapon, hinahagis, o sino man makakuha ng sinasabing mahabang pila na to, ay binanta nilang wala sa utos ng Pangulo na ganyan ang gawin. Wala rin sa hakbang na sinasabing gagawin ng ating gobyerno ganyang inaasal na mga potok sa buhong nasa barangay na yan. Kaya ako nagagalit. Ngayon, sige. Alam ko na ang gusto mo lang ay para makaabot at wag nang pahirapan yung mga tao pareho bago magkaubusan yung sinasabing amelioration na sinasabi ng DSWD. Ngayon pa lang, tuwirin na natin itong mga nasa barangay na yan na nanlalabis na ang tao, bastos eh. Alright? Ganito ang gagawin natin. Tatawagan ko si Kap. Diyan ka lang, makinig ka sa akin sasabihin at kung sino man matatawagan ko. Magandang gabi, sir. Si Ben Tulfo sa PTV4 sa People's Television Network, sir. Opo. Okay. Kami po'y tumatawag po sa programa po ng PTV4 sa Ito Ho'y Laging Handa. Kami po'y nagsiservisyo publiko rin. Nakaabot po sa amin, sir, yung mga impormasyon na, sir, ano bang status ng mga DSWD na pumipila raw dyan at parang lumalabas ngayon, may mga videos na pinabot sa amin dito. At ito po ipapalabas namin, kaya kumuha kami ng pahayag sa inyo na hinagis daw po ng mga tao yung mga form ng DSWD kaninang hapon. Wala pong katotohanan, sir, yan. May video po kami. Napakara. Ang pinag-uusapan natin, sir, dito yung protocol and procedure, sir, na yung po, kapitan, ako'y sinisir na kita, Kapitan Palawan, ay hindi ba, sir, dapat yan ay pinamamahagi muna ng maayos. Kaya lang parang may problema sa social distancing. Mataas ang bilang sa inyo ng mga PUI at PUM. Tama guys, mataas yung PUI dito at PUM. Although hindi naman umangat yung mga positive dito sa COVID-19. Mataas pa rin yung PUI at PUM dito sa barangay namin. So kaya dapat talaga hindi magpapapila, no? Maling-mali talaga yung nagpapila sila, guys. Very minimal po ang dito sa amin. So, lumalabas, sir, dito yung mga nag-positive sa COVID-19, kasinungalingan. Nasa media po kami, sir, eh. Alam po namin yan, eh. Kami po, alam. So, yan, no, guys, kung nakikita nyo, di ba? As you can see in the video, no? Actually, pinopost din naman to ng page ng Marilao, no? Which is yung Marileños. Yung COVID-19 update, no? Kung makikita nyo yung lambaking, so 8 yung PUI namin, no? Yung person under investigation namin is 8, so marami yun, guys. At yung person under monitoring is 4 na, and then yung nag-positive is 3 na, no? Although hindi pa siya ganun karami kagaya ng sa ibang barangay, pero pangalawa kasi kami sa pinakamaraming nag-positive dito sa sa Marilao. So dapat talaga nag-iingat dito, guys. Lalong-lalo na pag ganyang mga sitwasyon, no, hindi dapat talaga nagpapalabas ng mga tao. Dapat kasi binahay-bahay na lang, no. Ewan ko nga ba kung bakit nagpapila, no. Maraming lumalabas din na picture galing sa ibang barangay ng Marilao. May pila rin talaga, no, sa barangay hall. May pila talaga. Hindi ko alam kung bakit sila nagpapapila. Alam po namin yun sa Sir, sandali. Alam po namin yan. Kami po ay nasa IATF sa task force. Ay gobyerno po kami, sir. Ako si Ben Tulfo, si Bitag po ako, sir. Hindi po ako yung mga ibang media yan na pwede po ninyong pagsabihan yan. Dahil kabisado po namin sa gobyerno po tayo kumukuha ng mga figures niyan, eh. Opo. Hindi ko po sinasabing abusadong barangay nyo. Wag na po kayo magtaka. Wag na po kayo magtaka kasi ito pinakikita na namin. May video kami, tsaka mga pila. Video ho to, eh. Yun nga po, hindi na po mahalaga kung sinong kumuha, basta't importante totoo. Wag nyo na pong alamin. Magpaliwanag pa lang kayo dahil totoong video yan. Yan ang dahilan kung bakit ipatatawag po kayo. Hindi po siguro, magpapaliwanag na lang. Ayun na lang siguro, sir. Siguro una sa lahat, sir, pakisabi na lang sa mga tao ninyo, umayos na. Mataas ang bilang dyan ng mga COVID-19 natin sa barangay, sa inyong lugar. So yun, tingin ko, guys, skip muna natin tong part na to. Masyadong nagiging tensionado yung part na yun, no? Skip siguro natin siya. Hindi, nakakatakot magbigay ng payag sa mga ganyang
ganyang mga statements na skip natin siya guys. Social amelioration. At declare po sa ating barangay ay isang araw lang. Kaya yung po mga tao, nagpanik lahat. Imagine niyo po 6,700 po yung more or less yung dito. Hinagan po nila ng isang araw. Natisawagan po namin yung DSWD. Hello po. Okay, yes, sir. Narinig ko. Ngayon po, nagpaliwanag po siya na ipitan po kami ng extension ng pamimigay. May paliwanag po rin sa mga tao na hindi po tayo na... So yun, isa pa yun guys, no? Kasi ang sinabi dito sa amin, no? Isang araw na lang ang parang deadline, no? Na pwedeng kuhain yung ayuda, no? Kaya siguro sobrang dumagsa yung tao, sobrang dumami yung tao sa pila. Kaya kasi sinabihan nga kami na isang araw na lang talaga yung kailangan or yung palugit ng DSWD, no, para makuha yung ayuda. Kumalat din yung balita na yun dito guys. Kaya siguro marami rin talagang pumuntang tao dun. Binagsa talaga yung barangay hall. And then kinabukasan yata, no, pinabalik sila. Tapos ganun pa rin guys, ganun pa rin, mahaba pa rin yung pila. Tapos bigla na lang, ewan ko kung sino nag-announce nun or barangay ba yung nag-announce o DSWD na, no. Pinabalik kinabukasan, and then may mga schedule na, no, ng bawat lugar dito sa amin, bawat lugar ng barangay Lambakin, ng barangay namin. Kada isang araw merong mga specific na lugar na lang silang pinapapunta, no, para daw hindi masyadong maging crowded. So yun, hindi ko alam kung bakit biglang naging ganun yung desisyon nila, pero mali pa rin yun guys, kasi nagpapapila nga sila, no? Mali pa rin yun, hindi pa rin tama yun. Extension ng DSWD. Huwag na po kayo magpake at buhin na po kayo sa mga bahay ninyo sapagkat nakikita na po tayo ng another 7 days. Hindi na po yung isang araw. Okay. Kaya nakinig lang po silang lahat at nag-stress naman po, umuwi na po lahat yan. At ngayon nga po katatapos lang na nag-pay out pa rin po ang amelioration dito sa aming barangay. Ibig nyo sabihin, sir, nabigyan ng extension na another 7 days itong mga pobreng pumila. Okay, so sige, okay, solve na tayo riyan. Iba kasi mga nandyan, sir, na mga matatanda at mga buntis, pumila rin. Alam niyo naman, mga tao, pag mahirap, pera po yan ng gobyerno. Hindi niyo po kasalanan. Parang lumalabas, hindi niyo po kasalanan. Kaya lang, sir, para sa akin, dahil siguro, nakita po sa video, hinagis po at nandoon na nagkalat na sa lupa yung mga form ng DSWD, pinagpupulot po nila. Yun po ang yun po ang question mark, sir. Hindi naman po sa pagkanan. Wala po kasi akong information na gano'n. Pero kung gano'n po ang sumpong sa inyo, ano po ako magagawa kung gano'n po? Hindi naman, sir, kasi hindi kami naniniwala. Wala po kasi akong information na gano'n, Okay. sir. Wala pa akong Ganito, Kapitan. Okay, Kapitan, ganito. Hindi ako makikipagtalo sa inyo kasi kami sa media, ang basihan namin hindi sa sustansya ng sinasabi natin, sa tibay ng dokumento tulad ng video. Okay, Iba so yung may video sinasabi, kasi sustansya, laman ng iyong sinasabi. Ang ebidensya, ebidensya, dokumento, dokumentado po ito Ngayon, hindi ho tutugma doon sa sinasabing sustansya na pahayag ninyo, laban doon sa dokumento, laman ng dokumento, magagamit ebidensya kung sa hukuman, sir. Yun ho dahilan na kuminsan may kasong nagwawagi, gawa nga ng ebidensya, material evidence ang tawag po riyan, sir. Ayun guys, so marami talaga kasing ebidensya laban sa kanila, no? Kaya mahirapan ding dumepensa yung mga barangay officials natin kung ano talaga nangyari doon, kung bakit nagkaganon talaga, no? So yung mga ebidensya kasi na nagkalat sa social media, hindi siya biro guys, marami talagang kumalat na pictures. Kaya hindi ko alam kung pagkatapos ng COVID-19 na to, no, kung anong mangyayari sa kanila, no? So actually guys, parang alawang reklamo na to, no, na nadawit yung barangay namin. Yung una dun sa Rapid Tulfo in action, no? So kung napanood nyo rin yung guys, hindi ko alam kung malalagay ko yung link sa description din, no? Pwede nyo rin siyang panoorin. Pangalawang reklamo na to, no, guys, na nadawit yung mga barangay officials namin dito.
Okay? Nagpapaliwanag lang po ako, sir, kasi mas maganda bilang isang investigador sa media, hindi po ako makikipagtalo si public servant ho kayo. Kami po yung mga investigative media public service. Hindi po akong kalaban ninyo rito. Nagpaliwanag na po kayo, narinig ko. Sir, pakiusap lang. Baka pwedeng sabihin sa mga tao ninyo, ayusin na lang, medyo habaan ng pisi. Pareho to yan sa public service, yung mga tao nagugutom na rin, hindi natin sila masisisi. Pwede bang medyo maging mahinahon lang yung mga katao natin? Kasi alam ko, napapagod din sila, mga frontliner din sila. Alam natin yan. Diba? Hindi natin pwedeng sisihin. O hindi natin pwedeng sisihin ng mga... So yun lang guys, no? Yun kasi ang nagiging mali ng mga barangay officials din. Masyadong umiinit yung ulo nila. Masyadong mainitin yung ulo nila. Kasi nga, syempre, sasabayan mo yung mga tao na nangangailangan ng pera, nangangailangan ng gutom, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng panggastos nila sa iba pang susunod na araw. No? Syempre, magsasalubong yung mga ano nyo yung mga inis nyo sa isa't isa. No? Bakit ganyan? Bakit ganito? Syempre, hindi mo na malaman kung sino talaga yung tama o mali sa inyo. No? Hindi na natin alam kasi magsasalubong na talaga yung mga init ng ulo nyo. So, talagang ganun talaga yung mangyayari. Magiging malala yung sitwasyon ng mga ganun. So, depende na lang kasi talaga sa mga nag-handle sa mga tao. No? Hindi natin may mga taong pasensyoso talaga, no? Pero siguro yung mga barangay officials namin dito napuno na din, so ganun na rin ang nagawa nila, no? Pero mali pa rin yun guys, kasi mali pa din talaga. Pero wala tayong magagawa, nangyayari na yung ganun. Tao kasi nagugutom din kasi, kumakalaman sikmura. Pasensya po tayo rito, sir, ha? Okay, sir? Totoo po yan. Ay, nakaabot na sa inyo, sir. Ako iaasa na lang na para dito. At hindi na po namin siguro ipaabot sa, parang dito na lang. Kinall out na lang namin kayo. Mukhang may dahilan din naman kayo na hindi nyo kasalanan dahil ang DSWD ang medyo nagbigay ng mixing oras. Yun pala, nagbigay na sila ngayon ng sinasabing palugit. Magagawan nyo na ng aksyon, sir. Tama? Opo. Okay, sige, sir. Tama po yan, sir. Okay, pakiusap na lang, sir. Medyo kalmado lang yung mga tao. Alam ko, pagod tayo lahat dito, pero serbisyo publiko yan, sir, ha? Thank you, sir, ha? Opo. Alright, sige. Salamat po. Walang anuman. Sige. Opo. Mabuhay po kayo. Narinig mo na ang sinasabi niya. Sige, para medyo matapos na tayo sa problema. Hindi niya alam, siguro dahil wala siyang alam, sa loob siya ng kanyang lungga at yung mga tao niya nabuburyo, kawanga sa medyo nagpanik sila, maiksing panahon lang yon. Kung totoong sinasabi niya, ang DSWD, nagpahayag kamakailan ng ito'y parang deadline na parang huli ng amelioration na to. Kaya ang mga tao nagpanik din. Ang dinadahilan po ng barangay sa amin is mabagal daw po yung DSWD, mabagal daw po. Pero nung nakausap po namin yung MSWD, sila na po yung nagsabi na matagal na daw po yung pera nasa barangay. Okay. Parang pinalalabas lang po na MSWD ang may problema para yung init ng ulo ng tao ma-divert mula dun sa barangay papunta sa MSWD. Kaya po, pinagpapasapasahan po ang nangyayari ngayon sa mga tao. Katulad po ako, pinagpapasapasahan po kami kung sino ba talaga yung dapat sisihin. So yun guys, clarify lang din natin yung statement niya, no? Base sa sinabi ni Sir Bentol po kanina, no? Yung sustansya ng ebidensya na sinasabi mo, no? Kailangan magkaroon ng video evidence, no? Kasi nga mga media sila, diba? Hindi sila basta-basta naniniwala sa mga sinasabi or mga haka-haka lang ng mga nai-interview nila, no? Kasi kailangan nila yung talagang matibay na ebidensya talaga, no? So hindi rin healthy yung ganung statement, no, ng complainant natin. So yun, mali yun guys, mali yung statement na ganun. So baka hindi natin alam kung dinagdag niya na lang din para bumigat yung reklamo sa mga barangay officials natin. Hindi natin alam, no? Hindi healthy yun guys, pangit, mali yun. Alright, alam mo, ako'y magsasabi sa iyo, walang mangyayari kung tayo magtuturo ng sisi. Ang isang problema, kinakailangan matukoy para masolusyonan, hindi pinag-uusapan, hindi nagtuturoan. Kung tayo magtuturoan dito, kinakailangan may mapaparusahan. COVID-19 ngayon. Ngayon, ibig sabihin, oo, nagpahayag ang DSWD na last day, itong huling bahagi na ng amelioration to. Okay? So ngayon, posible nagpanik.
Hindi natin maintindihan kung minsan sa panahon na maraming proseso. Ito'y paliwanag ko sa iyo para wag nang sumiklab to. Sa halip na magawa yung problema, lalo madadagdagan. Anyway, ang gagawin natin, bantayan nyo. Okay? Bantayan nyo, nandyan naman kayo. Kung totoong nakatanggap na kayo o hindi. Kasi nakatingin na kami. Hindi kami pwedeng lokohin dito. Simple lang naman patatawag natin sila sa DILG for show cause order, paliwanag na yan, yung paglabag. Hindi na siguro para sa akin at this point, mas mahalagang maayos muna yung sinasabing sa DSWD na makuha ninyo yung kung anong mga bagay na ipinangako ng DSWD na ibibahagi sa inyo. Okay? Yun muna. Salamat po, Sir Ben. So yun guys, hindi na rin talaga pinalala ni Sir Ben. No? Pero sabi naman niya, ang tabayanan na lang, bantayan na lang kung ano talaga yung kilos ng mga barangay officials. No? Pero tama siya, no? Dapat hindi na lang talaga magsisihan. No? Dapat wala na talagang tinuturo na ibang tao o kung sino mang mga nadadawit dito. No? Ang hirap kasi talaga magturuan guys. Pangit na pangit talaga yung nagtuturuan. Hindi maganda yan sa community natin. No? Pangit yung nagtuturuan tayo. Kung sino yung dapat sisihin natin. No? Kailangan ma-point out talaga yan guys. Kailangan meron talagang managot. No? Hindi pwede yung puro na lang tayo turo. Puro na lang tayo sisi sa iba. No? Mahirap yung ganong statement guys. So yun, syempre, ang opinion ko na lang, no, payo ko na lang din sa mga residente dito sa barangay namin. No? Maging pasensyoso na lang din. No? Maging na lang tayo, kumbaga makibalita na lang tayo talaga kung ano yung nangyayari sa barangay natin. No? Huwag na nating palalain. No? So yun, ulitin ko lang guys, maging pasensyoso na lang tayo sa proseso ng barangay natin. Huwag na lang tayo makisabay muna talaga sobra. Kumbaga, huwag na lang natin silang pilitin kung wala rin talaga tayo sa list nila. No? Hindi natin alam. Kasi delikado rin guys kung magpipilit tayo pumunta ron, hindi natin alam kung sino yung makakasalamuha natin. Payo ko lang to, no, bilang residente dito sa barangay natin, maging masunurin po sana kayo, maging disiplinado na rin sana. So actually ngayon marami na namang lumalabas, no? Marami na namang nakatambay sa labas. Hindi pa naman tapos yung ECQ, no? Hindi ko alam kung gumagaan yung sitwasyon or anong nangyayari sa mga barangay officials ngayon, no? Parang hindi na yata sila madalas lumilibot, kaya marami na naman tambay sa labas. So yun, sana maging disiplinado na lang muna tayo guys. Huwag na lang muna nating dagdagan yung problema. So yun. Hi guys, so if you want some YouTube tips, no, pwede nyo panoorin yung video na to sa taas na to, no? And kung hindi nyo naman gusto, no, ito na lang suggestion ng YouTube na binigay sa inyo, no, pwede nyo rin siyang panoorin guys. Or you can subscribe to my YouTube channel na lang, no, para sa iba ko pang video. See you again guys.